Amen. So, purihin po natin ang Panginoon. Sinabi po ba yun ni John Mark? Grabe naman. Joke lang. Pero yun naman po, totoo naman po, parang bilang isang tao po talaga, hindi po natin maiwasan na nakakaramdam po tayo ng takot. So, ayun, pangangamba. Pero dahil po meron tayong Diyos na buhay, ang Panginoon po talagang nagbibigay sa atin ng kapanatagan. So, ayun po, ang journey ko po bilang isang lisensyadong guro na po ngayon ay hindi po naging madali. So, December po noon, magkakento lang po ako kung ano po yung nangyari sa akin noon. December po noon, nagtuturo pa po kasi ako noon, may pasok po noon. TOR ko po, naglakad po ako, umabsent po kami ng isang araw noon ng co-teacher ko, punta po kaming school. Then after 15 days po, makukuha po dapat. So, syempre po, nasa school pa po kami noon and nabalitaan ko po sa kapatid ko na sa URS din po nag-aaral na magsasarado daw po ang registrar pagkatapos po ng December 17. May pasok pa po kami ng December 16. Last day po namin iyon ng pasok po. So, syempre hindi po kami maka-absent kasi Christmas party po yun. So, chinat ko po si John Mark, sabi ko, kuhanin po niya yung slip po namin, yung claim slip po sa bahay. Kuhanin mo, dalhin mo sa morong, puntahan mo ang aking kapatid, siya mag-aasikaso. And yun po, yung kapatid ko po, siya na po nagawa ng authorization letter po namin, pinirmahan po niya. Tapos sabi, sige, mag-send ka ng ID. Send naman po kami. Ayun po, nakuha po niya yung claim slip po namin, TOR. Then, December po noon, bakasyon na po, nag-file po kami noon. Inabot po kami ng hating gabi kasi 3 po kami nun. Katulong ko po ulit ang aking kapatid na bunso. So, ayun po, nakapag-file po kami. Then after po nun, January po, balik po kami ng school. So, parang January 5 po iyon. Nag-meeting po kami lahat ng mga teacher and nag-announce po yung admin po namin na mako-compress daw po yung calendar namin. So, mapapaaga po lahat ng mga activities na meron sa school po namin. So, ayun, nung time po na sinabi po yun ng admin namin, parang nagkaroon po agad ako ng doubt sa sarili ko na, sana pala hindi muna ako nag-file. Ganyan, parang iniisip ko kaagad na anong gagawin ko, paano yung pagre-review, ganyan, paano kung kaagad. Basta negative po agad yung pumapasok sa isipan ko talaga si Satan, aba. Grabe yung inaano niya. Pero nag-aanuhan po kami nung kako-teacher ko, nagsesenyasan po kami, bakit ganyan, paano? Then, after po noon, sunod-sunod po ang program sa school namin, tas lagi po nila akong ginagawang MC. Buwan-buwan po ako pong nakaharap sa madaming tao, sa mga magulang, sa mga bata. Nung time po na yun, gusto ko pong sabihin na, wag po muna ako, yung parang ganyan. Pero bilang baguhan po na guro, ay kailangan po, go po lagi. So, ayun po, dumating din po yung online review ko po. Nag-online review po ako, nanonood po ako. May time po na uuwi po kami sa bahay is 5:30 po, minsan po 5:00. Then si John Mark po, mag-iintindi na po yan ng pagkain namin. Kasi before 7 po, kailangan po makapaghapunan na po ako kasi magsisimula po yung pinapanood ko na online review, 7 to 9 po siya. So, 8:00 po, parang 1 to 10 question pa lang po, inaantok na ako. Parang nararamdaman ko na yung pagod, yung parang gano'n na ayoko na. May time nga po na, lalo na po pagka-math, yun yung math po ang pinag-uusapan. Parang nakakatulugan ko po yung cellphone ko, ganun, na wala po, gigising na lang po ulit ako ng madaling araw. Sasabihin ko sa sarili ko, itutuloy ko na lang sa madaling araw. Pero hirap po talaga. Struggle po yun. Mahirap po pagsabayin ang nagtatrabaho tsaka po nagre-review. Kaya saludo din po ako sa bawat isa, sa mga napagtagumpayan po yung bagay na yun. Saludo po ako sa inyo. Ayun, talagang every madaling araw po, gigising po ako ng 2:00, 3:00, bago ko po hawakan yung cellphone ko, bago po ako manood, pag-online review. Talagang tunay po yung sinasabi ng tita ko rin na
lagi po nating pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita na nag-worship po ako sa Panginoon, magbabasa po ako ng Biblia. Talagang sa mga nababasa ko po, mga storya po ni Hope, though alam na po natin yon kung ano yung nangyari, pero fresh na fresh po talaga sa akin na talagang tumatatak po sa aking puso't isipan na ang Panginoon na nagbibigay ng kapanatagan sa bawat araw po na meron, kapayapaan. Kasi po, preschool po kasi yung tinuturuan ko. 3 taon, 4 na taon, 5 taon. So, syempre, hindi naman po pwedeng, mag-quiz kayo, mag-activity kayo. So, hindi naman po ganun. Talagang paghahandaan mo po yung lesson na ituturo mo. Tapos, kailangan hindi ka lang magtuturo, mag-activity ka din po na gagawin. So, iisipan nyo po iyon. So, ayun, pressure po na nararamdaman din po. Pero talagang yung journey ko po ng pagre-review, napakabuti po ng Panginoon. Siya po yung lagi kong inuuna. Pagmulat ko po ng aking mata, ako po yung nananalangin, nagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. At praise God po, araw po ng exam noon, nasa 8th floor po kami. So ako po ay takot sa matataas po. Kahit dyan po, medyo nalulula po ako. So, nasa labas po kami noon, bantagal pong dumating ng proctor namin. So, yung iba po naming mga kasabay na sa kabilang building, nakapasok na po. So, kami po, dyan lang daw po. Natatanaw ko po yung taas po ng building. So, parang yung pakiramdam ko po na sinisiikmura ako, na nahihilo ako. So, nag-chat po ako nun sa mga mama ko po, sa GC po namin. Sabi ko, gayahin niyo yung Wall of Jericho. Di ba po doon, habang nananalangin, nakataas po ang kamay. Sabi ko, huwag niyong ibababa ang kamay niyo habang nasa battle ako ng pag-exam. So, alam po din yun ng pamilya po ni John Mark na kapag po sobra po akong nalulungkot, pag sobra po akong kinakabahan, ninenervyos, sobra po akong masaya, ay nagkakaroon po ako ng panic attack na naninikip po yung dibdib ko, naninigas po ang buong kong katawan, na nawawalan po ako ng malay, nagdidilim po paningin ko, wala po ako naririnig. So, noong time po na yun, ayun po, pumasok na po kami sa examination room. Gen Ed po, 2 oras lang po ba yun? 2 oras lang po ba yung Gen Ed? Ayun, 2 oras lang po yung Gen Ed. 100 to 150 question. Yung alam ko lang po talaga nasagot, yung nasagutan ko. Last 10 minutes po ng exam namin, binilang ko po yung sagot ko. Yung alam ko po kasi, chinechekan ko po kung ano po yung alam ko lang. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala kasi nasa 70 lang po talaga yung alam ko na sagot. Yung sigurado lang po talaga ako na, kasi may mga naulit po na question eh. So, nasa 70 lang po yung alam ko. Then, nakikita po ako ng mga nagpapasa. Nasa unan po ako, kaharap ko po yung proctor. So, nakaline po sila dito. Nakikita po nila ako. Tinitingnan ko lang yung question. Sagot lang po ako, D, Diyos, C, Christ. Parang gumaganyan lang po ako. A, Amen, B, Bible. Lord, kayo na po ang bahala. Ganun na lang po. Then, tumayo po ako kasi iisa na lang po yung magpapasa. Then, nagagalit na din po yung proctor namin. Sige, pag nakita tayo ng supervisor natin, mapapatigil tayo. Sabing ganun. Hindi po ako tumitingin sa likod ko. Basta focus lang po ako nun. And nung isa na lang po yung magpapasa, tumayo na po ako. Pagtingin ko po sa test paper ko, ay sa answer sheet ko po, tinignan ko po siya simula unan, minalagpasan po pala akong question. Question 75. So, sabi ko, wala. Anong tanong? Binuklat ko po yung questionnaire. Hindi ko parang, yung lumipad yata yung test paper na wala yung question 75. Hindi ko po nabasa. So, hinulaan ko na lang po. Then, pagtingin ko po sa likod, ayun po, so meron pa po pala kaming, 2 na lang po pala kaming babae na binibilangan po. So di tayo na po ako, pasa na po ako. Lord, kayo na po ang bahala. Then after po noon, 1 hour break po, umihi po ako. Pagbalik ko po ng upuan, doon ko na po naramdaman yung panic attack na nararamdaman ko. Naninigas po yung
yung kamay ko. Siguro nga po, sabi ko sa pamilya ko, siguro kung may CCTV doon, napapanood nyo ko, baka siguro naaawa kayo sa akin noong time na yun. Kasi naninigas po yung kamay ko, tinanggal ko po yung relo ko kasi hindi ko na po siya nararamdaman. Manhid na po siya. Praise God kasi kaliwa po yung nanigas. Kasi kung kanan po yun, paano po ako makakapagsagot ng Prof. Ed pa po. So, salamat din sa Diyos kasi hanggang dito lang po yung naramdaman kong inig. Kaliwang kamay lang po. Dahil nung pagbigay na po ng test paper ng Prof. Ed, purihin po ang Panginoon kasi nawala po. Parang naramdaman ko talaga yung pagkilos ng Panginoon. Sabi nga po talaga niya sa kanyang mga salita, siya'y tunay at tapat sa mga anak niya na kailangan lang po talaga natin is magpatuloy, maging masunurin. So, ayun po, natapos ko po na matagumpay yung Prof. Ed and after po noon, pagbaba ko po, ako na lang po pala iniintay ng L300. So sabi ko, hindi, in-enjoy ko kasi nakulangan ako ng oras sa Gen Ed. Kaya nag-enjoy ako sa Prof. Ed. Ginanyan ko na lang po. Then, labas na po ng exam, ito na po, talagang nag-i-scroll po ako sa Facebook, nakikita ko po yung online review na pinag-enrollan ko, yung Gurong Pinoy po. Parang gusto ko na po ulit mag-enroll kasi nagkakaroon po ng doubt sa sarili ko. Hindi ko po sinasabi kahit kanino. Kumbaga nasa akin lang na parang gusto ko na ulit mag-enroll, may pera ba ako, mag-enroll ulit ako kasi nakapromo po sila ni ganun po. Sayang yung baka kasi bagsak ako. Pero pinanghawakan ko po yung pangako ng Lord na paglabas pa lamang po ng examination room, nag-chat po ako sa pamilya ko, sabi ko, it is finished. The victory is won. So, salamat sa Diyos sa katagumpayan na ipinagkaloob po niya sa akin. Hindi po talaga sa akin nanggaling lahat. Kasi kung sa aking sarili po, hindi ko po talaga yun kaya. Kaya gulat na gulat po ako. Nasa church po kami nun sa Subay. Sabi ng kapatid ko, tahimik lang po siya, nag-i-scroll. Sabay pasok po niya, pasado kayong dalawa. Yun, pasado daw po kami ng pinsan ko. So, lahat ng katagumpayan na meron po ako is dahil lang po talaga yun sa kabutihan ng Diyos. And also po, isa na din po yung katagumpayan na ipinagkaloob po niya sa buhay ng aking ate, na kung saan po, yung ate ko po kasi is teacher din po, nagparang po siya ngayon, nitong Friday po sa Cardona. And thank you po sa Lord kasi alam ko po na mahirap po yung pinagdaanan niya, na kailangan niya po mag-sacrifice, nag-call center po siya para makapag-provide din po ng pangangailangan namin kasi dalawa pa po kami nagko-kolehiyo noon. And nung time na po na iyon, nakikita ko po yung struggle niya kasi parang hindi na daw po niya kaya magturo, yung parang ganun. Hindi po niya alam kung ano yung words na lalabas sa bibig niya, ganun. Pero salamat po sa Lord. Talagang mataas po yung nakuha niyang grade sa demo and nawa po na ayun, sana po isa din po siya sa matawagan and also po sa buhay din po ng aking kapatid na bunso po, siya po ay dadaan po sa pag-OJT. Nawa po ay patuloy na yung provision ng Panginoon sa pamilya po namin kasi ewan ko po kung alam po ninyo, ang mama ko po is single parent po. Bata pa lang po kami is, wala na po ang aking papa. 2 taon po ako, ang ate ko po ay 3 taon, at ang bunso po namin kapatid is nasa tiyan pa lamang po. Pero hindi po namin nakita sa pamilya po namin na ang Panginoon ay nagkukulang. Lagi po siyang sapat at tapat sa ating mga buhay. So, ang bawat isa po na naririto, kung dumaan man po tayo sa pagsubok, sa kabiguan, ay patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon kasi God will supply our needs. So, sa Diyos po ang papurit, pasasalamat.